Ito yung isang klase ng ingredient na hindi mo kailangan magkaroon ng malawak na farm para makapag-alaga nito. Yan yung ating manok. Dahil bihasa sa larangan ng pag-uukit ang mga taga-Paite, kapansin-pansin na karamihan sa kanilang mga obra ay mga imahe ng mga puon. Ang kanilang pagiging malikhain, mababanaag mo rin sa arkitektura ng kanilang simbahan. Ito tayo, makita niyo naman yung style ng pader. Ito ang lumang simbahan ng Paite. Wala akong alam sa architecture pero yung pakiramdam nung gantong material. Nila, no? Oh. Alam mo yung kinatutungtungan nito may history eh. May malalim na kwento. Ilang minuto mula sa bayan, tinunton naman namin ang isang family farm na tila nagbibigay din ng kakaibang karisma sa Paite. Ang makulay na personality ng tile collector na ito ay damang-dama agad pagtapak pa lang natin sa kanyang pink farm. Sa ngayon, ito ay tahanan ng maraming fruit-bearing trees at mga manok. Dahil dyan, chicken meat at mga itlog ang main ingredients ng mga putahing pagsasaluhan natin ngayong araw. So, yakitori is one of those dishes na nagsiselebrate doon sa iba't ibang parte ng manok na kadalasan hindi tayo familiar or hindi natin pinakikialaman kung ano ba yung pagkakaiba sa lasa. Na hindi natin alam na yung isang maliit na piraso ng karne sa likod ng manok ay tinatawag palang oyster. Dati, wala lang. Hindi natin siya pinakikialaman. Dahil nga sa dish na ito, na-highlight natin yung iba't ibang specific parts ng manok and nadidistinguish natin yung unique characteristics nito. Gagawa tayo ng yakitori. So tatanggalin ko lang yung mga major parts na kilala natin. So ito yung wings. Bago ko tanggalin at paghiwalayin yung breast part, tatanggalin ko muna yung ating chicken skin. So ito yung sinasabi kong part kanina, kung saan alam natin merong tipak ng karne doon, pero hindi tayo familiar or hindi tayo aware na may specific pala siyang pangalan. Ito yung tinatawag nating oyster. Kung mapapansin nyo, ito yung buto na kumakabit dito sa likod niya. Ito yung part na yan. So makikita natin, siya yung pinakamalaking part dito na nakatago. For me, this is one of the best parts ng manok. Ito yung pinakamalasa, pero lean siya. So the way we remove it is, yan, mararamdaman nyo naman yan eh. Para yung may awang or parang may dent, dun lang siya nakapwesto. So ito siya. Kung mapapansin ninyo, hindi yan kasama ng thigh part. So pag hiniwa nyo yung thigh, hindi yan masasama doon unless specifically mo siyang tatanggalin. So kung magtataka kayo, mabibili nyo ba ito sa groceries? Hindi. Unless kung yung pagbibilhan ninyo sa palengke or sa grocery, may tinatawag na soup pack. Ito yung makikita nating pang buto-buto na nilaga or sabaw-sabaw ng manok. So siya yung nag-iisang malaking karneng part doon. Tanggalin lang natin para makita nyo yung itsura. Ito yung sinasabi kong dent. May technique dito kung saan hihiwain mo yung leg quarter, i-detach mo, and then hihilahin mo lang siya pataas, sasama na yung oyster. Sige, so yan siya. Yan yung una nating oyster. Then tatanggalin ko lang yung pangalawa. Bukod sa oyster, ito yung isa sa paborito ko talaga. Ito, inaagaw ko to. Ito yung tinatawag na isol. Akala natin, puwet. But in fact, hindi ito yung puwet. Kamusta naman po yung ating shakshuka?
Sarap. Anong tawag ulit? Ang hirap? Shakshuka. Shakshuka. Bukod sa oyster, ito yung isa sa paborito ko talaga. Ito, inaagaw ko to. Ito yung tinatawag na isol. Or, akala natin, puwet. But in fact, hindi ito yung puwet. Kung may imagine nyo yung manok, dito lumalabas yung malalaking feathers. Andito po yung puwet. So, andito yung puwet. So, hindi yan marumi. In fact, kabaliktaran, malinis yan and super flavorful yan. Kasi makikita nyo yan, that's fat. And when there's fat, there's definitely flavor. So yan, dapat yan tinatabi rin natin. Pag nasa supermarket ako, pag may nakikita akong isang tumpok niyan, talagang kinukuha ko yan kasi dito ako kumukuha ng pang chicken oil ko. And then pag naging crispy yan, solid na snack. So yan, ang favorite kong isol. Here's another part na hindi rin natin masyadong na-utilize. Kung makakapa nyo yan, definitely meron pang karne dyan. So, we'll just remove that. So, hindi siya ganong kalakihan, pero definitely, sakto to pang tuhog. Yan, lagyan natin dyan. Then, kukunin ko rin yung kabila. And still, doon tayo sa likod na part. Kung mapapansin nyo yan, may parang flap na manipis. Again, that's still meat, na may sariling karakter, na may sariling flavor. Ito yung sa may belly part. So pwede rin natin siyang paghiwalayin at bigyan ng sarili niyang stick. Tatabi lang natin yan. So tingnan nyo, ito pa lang yung likod, pero nakakuha na tayo ng oyster. And then meron tayo ditong isol and yung meat dito sa gilid sa may butt area. And yung nakita nating flap dito, yung manipis sa may tagiliran ng manok. So meron na tayong 1, 2, 3, 4 na cuts agad. And yung ating breast. Tatanggalin lang natin to. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung breast natin, may dalawa siyang layer. Ito yung pinaka chicken breast. And then yung nasa loob na yan, yan naman yung tender or yung tenderloin. Kung mapapansin nyo, so tatanggalin ko lang muna ito. So pag bumili po kayo ng breast part, yan, magkasama yan. Ganyan yan. Ganyan ang itsura niyan. Pero yun nga, dahil hindi natin masyadong pinapansin yung maliit na detalye na yan, akala natin talagang ganun lang sila magkasama. When in fact, kung akala nyong malambot na yung nasa labas, ito yung mas malambot. Although ito lang yung part na siguro kailangan nyo lang linisin. Kasi syempre yan yung parang litid. Kailangan siyang tanggalin kasi definitely ito matagal na matagal ang cooking time. So ang ginagawa ko dyan, ayan. So hihilahin ko lang. So okay lang ako na masira yung itsura niya kasi tatanggalin ko itong, yan, yung pinakalitid na yan versus doon sa mahirap naman nguyain. Ayan lang siya. Ito na yung malinis natin chicken tender. So next up, yung ating wings. So yan, kapag sumusugod kayo sa mga Unli Wings na restaurant, pag kumukuha kayo parang kain lang. Hindi natin alam na may 3 part ang wings. So ito yung drummet, flat, and yung tip. So ikakat ko lang siya into 3 separate portions.
Kung makikita ninyo, ito, medyo familiar tayo dito sa Duramet kasi ito yung ginagawang chicken lollipops. Lalo na pag ganito kalalaki yung manok. So ito si flat or wing it. So ito yung 3 separate parts and segue lang ako. Hindi nyo kailangan ng specialty knife para gawin ito. Hindi nyo kailangan yung pangtadtad kasi mapapansin ninyo, kailangan to ng specific areas na inaatake. Ang pinaka-general tip dito is hanapin mo yung connecting bones. Hindi mo kailangan mag-exert ng ganong effort. And of course guys, dagdag ingat lang. We're dealing with very sharp knife. And yan, may makikita kayong mga edges na yan ng buto. So definitely, makakasugat. Inaaral ko, nag-check ko sa YouTube. Meron Oo. mga, yun nga yung parang, yung free-range chicken. Actually, binili ko talaga 19 na babae. Tapos 3 lalaki 19. sa Pampanga. Pero pagdating ko dito, patay yung 10. And then, ayun, naparami naman namin ngayon kasi ngayon nasa around 400 na siya. Bago ko isalang sa ihawan ng ating yakitori, binisita ko muna si Miss Val para alamin ang kwento sa likod ng kanyang farm na naitaguyod niya sa loob lamang ng 1 taon. Maganda dito ma'am sa farm ninyo. You guys just bought this place last year? Yes, April last year, to be exact. From masukal na downslope na property, eto na tayo. May nakikita na tayong kahit improvements. paano. Yeah. Nung sinimulan kasi talaga namin to, wala akong idea of putting up a pig farm. So nagsimula talaga siya na gusto lang namin makasecure ng place para kasi since pandemic na, 'di ba? Parang di mo alam kasi kung ano mangyayari Right. nung time na 'yon, nung medyo mahirap pa. So sabi namin, baka dapat may place na parang pwede kang maging secured, pwede kang mag-alaga ng manok, That's ng right. mga gulay, para maging parang self-sustaining. That's right. Tapos, kaya nag-start kami magmanok, inaaral ko na yung free-range chicken, yung Rhode Island Red, Mahogany Yes. Red. That's why, nagsimula kami sa actually, binili ko talaga 19 na babae. Tapos, 3 lalaki 19. sa Pampanga. Pero pagdating ko dito, patay yung 10. Oh, and then, ayun, naparami naman namin ngayon kasi ngayon nasa around 400 na siya. So, ang galing ng papa ko, diba? Si papa kasi yung naiwan dito Oo. sa farm. Nagpunta siya rito, naka-tent pa lang siya, wala pang anything. That's nice. Tapos, since mahilig kasi ako sa Barbie, I collect Barbies kasi. So, pero I love vibrant colors, especially pink lang. So, naisip ko, ay, yung kubo gawin nating pink. Hanggang sa, ang ganda palang tignan. So, Okay. kaya siya naging pink farm. Hanggang sa ilaw natin sa gabi ah. Ah, nakita mo, ang ganda, Yes. di ba? Ito yung isang klase ng ingredient or siguro protein na hindi mo kailangan magkaroon ng malawak na farm para makapag-alaga nito. Yan yung ating manok. Siyempre, pag nag-alaga ka ng manok, meron ka ring makukuhang itlog. And kadalasan, siguro, aside from chicken adobo na may nilagang itlog, bihirang-bihirang magkasama ang dalawang ingredients na to. So, bibigyan ko kayo ng napakasimple, napakasarap na chicken and eggs rice bowl. So, we have here our... Ano ba sabi ko? Bibigyan ko kayo ng napakasimple pero napakasarap na chicken and egg rice bowl recipe. And gagamitin natin sa dish na ito is yung ating deboned na chicken thighs. And as I always say, make sure na i-save ninyo yung mga buto na pinagtanggalan ninyo. Mare-recycle pa natin yan into a very flavorful stock. Kung wala man kayong makuhang chicken thighs, definitely, at gusto nyo mas mabilis yung inyong pagluluto nito, pwede kayong gumamit ng chicken breast or pwede rin ng deboned na legs. So yan, we have our strips here. Lagay lang natin sa pan. And then yung ating stock. So pakukuluan lang natin siya hanggang halos maluto na siya. Medyo paluto na yung ating chicken strips. Susunod ko lang yung ating sibuyas.
lang natin. At siguro lulutuin lang natin to for around 2 to 3 minutes. Siguro familiar din kayo sa dish na oyakodon. Ito nga yung inspirasyon ng ating ginagawa ngayon. Ang mahirap lang kasi dun sa dish na yon, it requires mirin, sake. Para makabuo ka ng masarap na stock nila, kailangan mo ng kombu, tsaka nung anchovies. So in a way, parang hindi ganun ka-accessible yung ingredients niya for you to make an authentic oyakodon. Kaya ginawa na lang natin ng isang solid na chicken stock. And then, ayan nga, lalagyan lang natin siya nung fresh eggs mula dito sa farm. With some splash of soy sauce and yung ating chicken. So ready na rin natin yung ating bowl of rice. And we'll finish the dish by pouring in our beaten eggs. Cover lang natin siya, siguro around 2 to 3 minutes. And prepare na rin natin yung ating garnish. Kainan na! Ngayon, makakasalo ko si Kuya Ray, ang nag-aalaga sa mga manok ni Miss Val. Kuya Ray, titikman natin yung inalagaan mong manok. So ito yung akin. Ito yung sa'yo. Dami ah. Kala mo lang yun, try mo muna. Hindi, joke lang. Ito. Ayan. So itlog tsaka manok lang yan. Walang ibang kemi yan or chururut. Sarap boss ah. Hindi mahalata, no? Na toyo tsaka itlog, manok lang ba, no? Kaya mo nabusin to. Tama na. Kakakain ko lang. Ito yung napakasimple pero sobrang sarap. Puno-puno ng flavors na shakshuka. Kamusta naman po yung ating shakshuka? Sarap. Anong tawag ulit? Ang hirap. Shakshuka. Shakshuka. Yung next dish na gagawin natin is one of my siguro favorite seasonal dishes na ginagawa ko nung nasa hotel industry pa ako. Napakasimple lang nito kasi eggs and tomatoes lang yung pinaka-base natin. And seasonal siya kasi kadalasan pinapares ko to kung kailan marami akong harvest na mga herbs. Ito yung napakasimple pero sobrang sarap. Puno-puno ng flavors na shakshuka. We are going to make a sauce. Kumbaga parang magagaya tayo ng mga kamatis and then siya yung uunahin nating iluto. Lagyan lang natin ng oil. And let's work on our tomatoes. Ngayon, pag wala kayong fresh tomatoes, definitely tomato sauce or yung mga canned peeled tomatoes, pwede nyo rin gamitin. And pag mainit na yung pan natin, lalagay lang natin agad yung ating kamatis. Bali yung ginagawa natin ngayon is, again, we're trying to make a sauce out of our fresh tomatoes. I-sausaute natin siya hanggang almost parang puree na siya. Pero pag gusto niyo siya ng medyo on the fresh side yung flavor, definitely pwede nyo na tong itigil dito. Ilagay nyo na yung ibang ingredients. But gusto ko lang medyo mas mushy siya, mas madali ko siyang makakain. And mas madali kasi nating maibe-blend yung flavor ng iba pa nating ingredients. So habang inaantay natin yon, i-ready ko naman yung ating sibuyas at bawang. Minsan magtataka kayo kung pag mas tinadtad mo ba yung bawang, mas lalabas yung lasa. Well, depende sa application. Kagaya ng kunyari, mabilisang luto lang, definitely mas maganda kung mas pino yung
pagkakatadtad mo o yung pagkakahiwa mo para mas malawak yung surface area na tinatawag. So yes, mas maraming flavor yung lalabas. Kasi kapag mas hinihiwa mo ang bawang, parang dun mas lumalabas yung chemical component nito. So may ganong factor din siya. But it still depends kung ganong katagal yung lutong mangyayari. Pag mabilisan lang yan, definitely mas pungent, mas buong-buo yung lasa ng bawang. But syempre pag mas matagal yung luto, mas nagfe-fade siya. So we'll add in our onions. Ready na yung ating spice, which is yung ating cumin. Dadagdag lang natin. This is optional. Kung hindi nyo trip yung lasa, by all means, pwede nyo siyang tanggalin. And then, mas maganda kung yung mga gantong klase ng spice na dried and powdered, ilalagay nyo habang ginigisa. Pag sinasama mo kasi siya sa gisa, mas lumalabas yung natural oils niya. Ginawan ko lang siya ng well sa gitna kasi gusto kong rekta siyang lalapat doon sa pan natin para mas mapabilis yung paglabas nga nung sinasabi kong oils. So yan, but then again, pag ginigisa mo naman siya ng ganito, kahit ibudbud mo lang on top, pero yun nga, the purpose of that is makonsentrate yung init na rekta mong lalapat doon sa ating cooking vessel. So yan, pag naamoy nyo na yung ating cumin, let's add in our next ingredient, which is yung ating stock. Siguro enough lang para maging loose lang yung ating pinaka-paste o yung ating mixture. Salt and pepper. This is another flavor profile that sets this apart from your regular sarsyado. Chili flakes, pwede rin kayong gumamit ng chili powder. Chili sauce, kung gusto nyo may timpla na yan, definitely. Pero ang pinaka-importanting elemento dito is medyo may konting anghang. So, lagay lang tayo. And then we'll just cook this out siguro at least mga 2 to 3 minutes. Balikan natin, saka natin ilagay yung ating eggs. I'm very satisfied doon sa consistency nung ating pinaka-sauce. So, yung last part ng ating recipe, lalagyan na natin yung ating eggs. So, gagawa lang ako ng siguro sort of dent kung saan ko ihuhulog yung ating fresh eggs. And then tatakpan lang natin siya para yung steam maluto yung ibabaw ng ating itlog. Ayan, satisfied na ako dun sa doneness ng ating itlog. Piplate ko na siya pero lalagay mo tayo ng garnish. Chop tayo ng parsley. Depende ito kung anong doneness nung itlog yung gusto niyo. Pero ako kasi mas prefer ko na kapag kinat natin, lalabas pa yung parang pinaka-yolk niya. Or yun yung mas prefer nating doneness. Yung malasado pa yung gitna, parang sa poached egg. Siyempre, mas maganda yung experience kung kamay. Ah, ganun ba? So we have basic, very simple na tomatoes and eggs. Para siyang sarsyado, pero yeah. I guess the cumin would set it apart sa kasanayan nating Sige. sarsyado. Pwede na? Cheers. Cheers. Mahilig po ba kayo sa maanghang? Yun ba? Yeah. Sarap. May konting cake, not enough para pagpawisan ka, pero good morning, sabi niya.
Kamusta naman po yung ating shakshuka? Sarap. Anong tawag ulit? Ang hirap. Shakshuka. Shakshuka. Simple lang ang pangarap ni Miss Val. Ang magkaroon ng seguridad ang kinabukasan ng kanyang pamilya nung nagsimula ang pandemya. At tulad ng kahit anong adhikain, pinairal niya lang ang diskarte at lakas ng loob para magamay ang natural farming. Kaya ang doll collector noon, proud farmer na rin ngayon. Oh, nakita mo. Ganda, di ba? Which is gagamitin din natin sa ating chicken and egg rice bowl. Tama, di ba? Egg. Which is gagamitin din natin. Which is gagamitin din natin sa ating chicken and rice. Kaya natin to. Kaya na. Today. And gagamitin din natin siya sa ating dish. Ulitin mo. Nag-change ako ng angulo doon sa chicken and egg. Sa chicken and egg para may cutting point. Ayan. So gagamitin din natin to sa ating chicken and egg rice bowl.